Ngayon pong kaharap nyo si Jimmy Guban via Zoom. And admittedly, sinasabi niyang inimplicate niya kayo to save his life and the lives of his families. But apparently, dahil sa testimonya niyang yon, nasira din ang buhay ninyo. How do you feel now? Hindi ho ba kayo nagagalit kay Jimmy Guban? Unang-una po, talaga pong hindi na kami nakapag-usap ni Jimmy Guban. Hindi ko pa siya nakakausap at ako po ay nagpapasalamat sa kanya dahil sinabi niya yung totoo kung ano talaga nangyari. At wala po akong galit sa kanya dahil alam ko naman pareho kami biktima. But of course, you realize, Colonel Asierto, if not for the testimony of Jimmy Guban, hindi ka magkakakaso, hindi ka magkaka-warrant of arrest. Kayo po ba'y na-convict dun sa kasong iyon? Hindi po ako na-convict doon dahil hindi po ako nag-appear eh. Kasi pag nilabanan ko po yung kaso, ikukulong ako, baka doon na rin po ako mamatay sa loob ng kulungan. So you mean to say that the case is still pending in court? Opo, nasa ano po eh. Naka-archive po kasi po nagkaroon na po ng desisyon yung kaso ni Jimmy. So, yung sa akin po na-archive. Given the fact, Colonel Asierto, na si Jimmy Guban ay pinilit lamang para huwag masangkot at huwag mabanggit yung pangalan ng mga ni Michael Yang, ni Pulong at saka ni Mans Carpio, I hope you realize also na dahil sa testimony ni Jimmy Guban, nagtatago kayo ngayon. At ilang taon na nga ho kayo nagtatago? More than 6 years po. More than 6 years. So I just want to take advantage of this opportunity. If there's one thing which you want to tell Jimmy Guban, ano mo bang gusto niyo sabihin kay Jimmy Guban ngayon? Jimmy, salamat at tinama mo. At salamat sinabayan mo kung ilabas ang katotohanan. Wala akong galit sa'yo. Siguro tampo lang. Pero wala na yon. Sana gawin natin ito para kay Paddy na kaibigan natin, kay Lito, saka kay Jerry. Sabi ko nga sa iyo noon tayo nagtrabaho lang tayo. Kaso ang nabangga natin napakataas. Presidente ng Pilipinas. Colonel, pwede nyo ba i-share sa amin, sino ba yung mga kaibigang binanggit nyo na sinasabi nyong naapektuhan? Si Director Pajardo po ng PIDEA na namatay sa ibang bansa. 2023, si retired Captain Lito Perote na dinukot po sa Metro Inn, Bacolod, hanggang ngayon po nakawala, hindi pa nakikita. At si retired Master Sergeant Jerry Liwanag na binaril at namatay po sa Bulacan. Bago ho ba itong mga kasong kinasasangkutan nyo ngayon, gaano ho ba kayo kalapit, kayong 5 na personalidad na nabanggit ninyo? And can you please enlighten us? Ano ho bang klaseng samahan mayroon kayong 5 na ngayon ay wala na yung 3 at kayong 2 na lang ni Jimmy Guban ang naririto? Si Jimmy po ay siya po ang counterpart ko sa custom. Siya po, pag meron po akong trabaho sa custom na involve ang custom, siya po ang nakakausap ko. Sa kanya pa ako nagtitiwala pag custom issues. Sila Director Pajardo, si Lito Perote at si Jerry Liwanag ay matagal ko pong kasama sa PAOK pa po, magkakasama na kami, pero talagang nagsama kami dito sa HOT. Nag-start ng 2003. So, para po silang pamilya sa akin Kung wala po, kung baga ho ba yung accomplishment ko is hindi ko po magagawa kung wala sila. Ilang taon ho ba kayong magkakasama sa trabaho? Itong mga nabanggit yung personalidad? Since 2003 po. 2003 until?
until 2018 po nang mangyari itong mga 2003 until 2018 at kayo pong lahat ang trabaho ay tungkol sa investigation on drug operation. Tama po ba yun? Opo. Tama po. Tama po. And today, si Fajardo po ay namatay na. Tama po ba yun? Opo, namatay po sa sakit. Sa sakit. Mag-isa lang po siya Si Pirote, mag-isa lang po siya sa ibang bansa. si Pirote po ay Dinukot po. dinukot and missing until now. Tapos, Opo. yun pong isang binanggit nyo pa? Si Jerry Liwanag po. Nasaan po si Jerry Liwanag? Patay na po. Binaril po ng 2 tao. Pinatay din. At si Jimmy Guban, convicted. At kayo po, charged of a capital offense as well. Opo, nagtatago. This is really very challenging on the part of you five, no? Na dati kayo magkakasama sa trabaho at mukhang lahat hindi maganda ang naging pinatunguhan ninyo. But anyway, Mr. Chair, I want to proceed to Jimmy Guban. Few questions only. There are allegations, Mr. Guban, that there are different schemes in the Bureau of Customs on how to facilitate the release of contraband, illegal containers. Yes, Your Honor. Please enlighten us on that. Your Honor, about the importation, meron pong regular importation at saka para po sa madaling salita, ang BOC po ay merong RMO, Risk Management Office, at meron din pong selectivity, may green lane, 3 po yun. So, doon po ay makikita nyo yung mga trabaho na multinational ay nasa green lane. Then, mukhang 6 years, wala yata ako. I think the Honorable Commissioner can also enlighten us, sir, the former Commissioner of the Bureau So of from your Customs. perspective, But, Mr. Your Honor, Guban, from your perspective, being somebody who worked for so long a time in the Bureau of Customs, para makita po natin yung diferensya ng mga schemes na binabanggit ninyo, you first mentioned about selectivity, you also mentioned about the green. Ano pa ho bang schemes Green lane. mayroon doon? Your Honor, may mga special kasi minsan na trabaho. Then the Risk Management Office, yun po ang nagbibigay ng selectivity kung saan sila dadaan. Then pagka mayroong mga multinational, yun po yung napupunta sa green lane. Then the other two, red, may mga selectivity po. Then doon po ginagawa yung mga trabaho kung paano nila idideklara. There are allegations also, Mr. Guban, na meron pang mga napupunta sa PESA. Yes, Your Honor. Iba naman po yun. Regular importation din po yun. Then yun po yun yung mga free tax na dinideliver papuntang PESA. So yun po ay pwedeng i-re-export. Wala po yung tax. Yan po ay for manufacturing or kung ano man ang gagawin sa PISA, sa Ecozone. Then for export purposes, wala po yun bayad ng duties and taxes. Unless ilo-local, saka lang po magbabayad ng duties. 3 lang po ba ito? Selectivity, green, and PESA? No, Your Honor, mayroon pa pong banded warehouse. Banded warehouse. There are allegations also that there's such a thing as TARA system. Your Honor, that is already yung paano matipid kung mga duties and taxes na binabayad sa Bureau of Customs. Pwede niyo po ba kaming ma-enlighten? How does this scheme work? Umpisahan po natin doon sa selectivity. Your Honor, dyan po nagtatransact yung importer, binibigay sa broker o representative, din doon naman may magtatransact sa BOC employees kung ano yung i-declare nila na imported materials, kung ano nasa laman, din tinitipid nila ang pagbayad ng duties and taxes para magkaroon ng tarang konti. Pinapalabas yan over time. So yun po yung TARA system. Pag sinabi niyo pong selectivity, ibig sabihin hindi po i-declare lahat. Hindi po, naililipat po yung imbis na dapat doon sa red, napupunta sa grain, multinational. So nagiging iba na ngayon, ang proseso niyan, mabilis. Sometimes yung iba, mga wala ng duties and taxes dahil papuntang PESA, papuntang banded warehouse. So yun yung mga trabaho. In other words, dito po sa selectivity, this is being resorted to be able to do away with the
with the importation duties? Yes, Your Honor. Para maitama po, Your Honor, ang deklarasyon. Para po maitama, kung Yung- lumilipat nga po kayo dun sa libre, O, yung kung lumilipat po, yan po yung trabaho na Kung- nililipat nila para makatipid sila ng pagbayad ng taxes sa Bureau of Customs. but is this legal, Mr. Guban? That is illegal already, Your Honor. And that is what isa po yan sa mga trabaho namin. Dito po sa selectivity nito, what you're doing, do you agree with me, is tax evasion. Kasi the articles or the importation which are supposed to be taxable ay dinadala nyo dun sa linya na hindi naman taxable. Your Honor, sa amin po, misdeclaration or undervaluation. Sa But indeed, BIR that po, is tax evasion. yes, that is, Your Honor, sa BIR. Ano po yung green? Ito po yung libre. Multinational, Your Honor, and then sa mga PESA, bonded warehouse. Multinational. Pagka po sa multinational, pwedeng pumunta sa PESA, pwedeng pumunta sa banded warehouse. Yes, Your Honor. At kapag PESA po at banded warehouse ito, does it mean na libre ang import taxes? Your Honor, the purpose of importation is for re-export. Gagawin lang po yan dito sa Pilipinas. That's why it's free from Yes, Your importation Honor. taxes. Now, pagka yan po ay nag-local market sila, magbabayad po sa Bureau of Customs. How about the red? Pag red po, Your Honor, yan yung nare-red tag. Your Honor, medyo hindi ko pa ma-memorize kung tama yung red. Ha? Pero yan po yung mga highly dutiable value na produkto. Na Ibig dapat- sabihin, ito ho, mahal, malaki ang import taxes. Your Honor, yes. Then at the same time, it will go through the process of opening the containers and examination in X-ray. At ayaw to ng mga importer. Mabagal. Kaya sila ay nag-extra kung pwede mailipat sa ibang selectivity. So in other words, what the importers are trying to do is to avoid this red lane Yes, Your Honor, impossible. and resort to selectivity so they can bring all their containers to those lanes which imposes no importation taxes. Yes, Your Honor. Then mabilis. There are times na isang araw lang lumalabas yan. And of course, that is illegal, Mr. Guban. That's correct, Your Honor. That is illegal. Yes, Your Honor. How about this TARA system? Ano pong connection ng TARA system dun sa selectivity? Yun, Your Honor, ang natitipid, yun naman ang binibigay na overtime sa mga empleyado. I see. So, if from the selectivity lane, ang isang mataas dapat ang import taxes ay nadala dun sa libre, Edi, ang laki po nun, Your Honor. yung Na natipid, matitipid. saan ho mapupunta yung natipid? Depende na po yun sa grupo kung ibibigay lahat sa empleyado or kasosyo na nila doon ang facilitator, broker. Kindly wrap up, Congresswoman Jinky. If you are willing to share this information, ano ho